What it's like working for a telco account. Call Center 101. So, ano nga bang meron sa mga telco accounts? Bakit ang daming takot na pumasok at sumubok? Sabi nila, kesyo toxic daw, kesyo napakadaming mga challenges. But you know what? Nasa nagdadala yan. Kasi aminin man natin o hindi, wala naman talagang madaling trabaho, di ba? Ano nga ba yung mga telco accounts? Telco accounts or mga telecommunication companies are like PLDT, Globe, Smart here in the Philippines. Sa ibang bansa naman, ang mga sikat na mga companies ay yung mga kagaya ng AT&T. We also have T-Mobile, Verizon, and in Australia, the most popular one is Telstra. At this point, siguro nagtatanong ka na sa sarili mo. So, ano nga bang ginagawa kapag nakapag-handle ka or nabato ka sa isang telco account? Ganito yan. Minsan, yung mga customers, tumatawag yan sila for concerns regarding billing. Minsan naman, troubleshooting, yung mga hindi makalogin, nakalimutan yung mga password, o kaya may mga discrepancy sa charges, o kaya hindi sila makakonect kahit na meron naman silang signal, or kahit nakakabayad lang nila, hindi nila matawagan yung mga mahal nila sa buhay. Syempre, kahit namang sinong customer, mapo-frustrate talaga kapag ganyan ang nangyayari. Yung iba, takot na takot kapag ang tawag ng customer is about billing concern. Well, ako rin naman, kasi syempre pera ang pinag-uusapan dyan. Pero all you have to do is compose yourself, make sure that you have all the information needed na matatagpuan mo rin naman sa account ni customer. So, kailangan mo lang i-login, i-check ang billing ni customer, tignan ang breakdown kung bakit ganun yung charges nila, and i-explain sa kanila, let's say may problema sa billing cycle, sabihin mo lang kung kailan yung due date nila, o kaya naman, baka kaya naman na overcharge sila is because nag-unlock sila ng services na hindi naman kasama sa package ng mga in-offer nating services or products sa kanila. One more common concern is yung pagto-troubleshoot. May mga accounts na bukod sa customer support ka na, tech support ka pa. Ngayon, minsan nakaka-frustrate to kasi, di ba, meron mga ibang callers tumatawag, hindi nila mabuksan yung cellphone nila, o kaya walang signal, o kaya puro lang buffer yung videos na pinapanood nila. Minsan, kailangan mo lang ng simple troubleshooting step like i-on and off yung device, o kaya naman, kung mayroong mga app na hindi nag-work, i-uninstall or i-reinstall lang nila. Ganun lang kasimple minsan yung mga solution sa mga problema nila. But in some cases, kailangan talaga magpadala ng mga technician. So, kailangan mong ipaunawa sa kanila na you're there to help. Hindi ka kasama sa problema nila. You have to make them feel that you're actually providing solution. Karamihan kasi sa ating mga customer, gusto lang naman na may makinig sa mga rants natin. So, always empathize with your customers. Another good thing about handling telco accounts na hindi nare-realize ng iba is yung upselling. Kasi nga nag-handle tayo ng products and services, kaya we can offer our promos. Malay mo, makabenta ka. Ibig sabihin nun, instant commission. Pera-pera din yan, di ba? So, ayun nga. Di naman talaga sobrang mahirap ang pag-handle ng mga telco accounts. Minsan nasa mindset lang talaga yan ng tao. Tsaka siguro nga kasi dahil araw-araw ng buhay natin ginagamit natin ang cellphone, marami talagang mga customers ang tumatawag at syempre frustrated. Kasi ang cellphone natin, ang internet natin ang source of our information and entertainment. Pero with your proper mindset and proper skills, I'm sure kapag na-handle mo yung problems nila at nakatulong ka sa pag-resolve ng problem, instant CSAT yan at very fulfilling para sa atin na makatulong tayo sa concerns ng ating mga customers, di ba? Now let's talk about the advantages and disadvantages of telco accounts. Advantages, syempre unang papasok sa isip mo, pera. Kasi nga, maraming telco accounts. Kaya naman they offer a lot of incentives sa kanilang mga ahente. Meron silang mga night differential, they also offer attendance incentive, at dahil maraming tao sa floor, maraming empleyado, it means more chances of being promoted. Gusto mo yan?
Now, for the not so good or the disadvantage, which is inexplain ko naman sa inyo kanina, is having irate customers nga. San ba ang accounts na walang irate customer? San bang trabaho ang walang toxic? Lahat naman. Again, kagaya nga ng sinabi ko, nasa proper mindset yan. Nasa pag-handle mo yan ng mga scenarios na binabato sa'yo. Now, for the more technical part, ito hindi ko masasabing disadvantage but more of a challenge. When you enter or when you handle telco accounts, you'll be facing a lot or you will need to meet a lot of metrics. Kasama na dyan yung CSAT, AHT, FCR, and what have you. QA, importante din yan. Pero halos lahat naman ng trabaho, kailangan mong ma-meet yung mga expectations sa'yo. Because what's gonna happen if you meet those expectations? Again, more chances of being promoted. O diba, continuous ang career growth mo sa pag-handle ng mga telco accounts. Naku, sorry, baka hindi kayo familiar sa mga ginamit kong terms kanina. So let me explain. Yung QA po, ito po yung quality assurance. Yung CSAT naman po is yung customer satisfaction survey. Yung AHT o yung haba ng tawag is what we call the average handling time, and yung FCR naman po is yung first call response or kung na-resolve mo ba yung problema ni customer the first time that they reach out to us. Ngayon, klaro na lahat ha. Huwag ka nang masyadong matakot mag-handle ng mga telco accounts kasi kahit saan naman, challenging ang trabaho. Nasa proper mindset lang yan.